Ikinagagalak po namin na muli namin kayong makapiling, mga ginigiliw po naming mga taga-subaybay. San mang panig ng mundo po kayo naroroon ngayon. Pinakahangad po namin na kayo kasama ng inyong buong sambahayan ay nasa isang maayos na kalagayan. Ako po si kapatid na Jerry Lapira at ito po ang programang In Search of Truth. Sa unang bahagi po ng ating programa ay pakinggan at panoorin po muna natin ang aming isinagawang interview sa isa naming kapatid mula po dyan sa lokal ng Iglesia ni Cristo sa Grand Valley sa Distrito Eclesiastico ng Rizal. Ang tinutukoy po namin ay si kapatid na Maricel Sige. Pakinggan at panoorin po natin ang nabanggit na interview. Nalaman ko po ng Iglesia ni Cristo ang maliligtas sapagkat ito po yung tinubos ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya simula po nun, kahit anong mangyari, dumating yung pagkakataon na may mga hadlang, syempre sa pamilya, pero hindi po yung naging hadlang. Kapag alam ko pong oras ng pagsamba, wala pong makakapigil. Hanggang sa kasalukuyan po, ganun po ang ginagawa ko. Ako po si Maricel Osegi, mula po ako sa lokal ng Grand Valley, Distrito ng Rizal. Ako po ay guro sa pagsamba ng kabataan. Ang natapos ko po ay Bachelor of Elementary Education. Ako po ay kasalukuyang nagtuturo sa mababang paaralang elementarya ng Sitio Mata, sa Binangonan po. Ako po ay dating Katoliko. Lagi ko pong natatandaan tuwing sasapit ng December, andyan po yung simbang gabi. Walang araw na hindi ako nagsisimba noon kasi sabi pagka daw 9 na araw mong nagawa yung simbang gabi, siswertehin ka. Kaya lagi po yun yung ginagawa ko. Kapag madaling araw po kasi yun ginagawa ko po pagka hindi ako nagigising agad, talagang sumasama po yung loob ko. Kaya simula nag-a-alarm ako para magising ako ng madaling araw, makapagsimbang gabi. Tuwing Miyerkules po, sa Catholic po kasi merong Adoration Church. Pagkatapos ng klase ko, pumupunta po ako doon sa Adoration Church. Doon po ako nag-i-stay, doon po ako nagdadasal. Hanggang sa doon po ako nagpapalipos ng oras. Ganun po ang ginagawa ko dati. Ginagawa ko po yun dahil kasi naniniwala po ako dati na siswertehin ako pagka nagsimba ako, pagka pumupunta ako sa simbahan. Yun po. Noon po, ang relihiyon sa akin, basta yung gagawin ko lang, yung ginagawa ng iba, yun na, relihiyon na po sa akin yun. Wala po akong particular na para kaligtasan po kasi hindi ko pa alam yun hindi ko pa rin po alam na kapag naglingkod ka, andyan ang Ama, matutuwa sa'yo, hindi ko pa po alam yun noon. Alam ko po, siswertehin po ako, kaya po nagsisimba ako, yun po ang nangyari. At saka po, pag may kasama yung mga kaibigan, o linggo, sa magsisimba, yun. Pagkatapos ng simba, mamamasyal, yun po, kaya ako nagsisimba. Nakilala ko po ang Iglesia ni Cristo sa pamamagitan ng estudyante kong preschool. Noon po kasi meron kaming canteen sa Antipolo. Pumunta po sila doon. Ang Katoliko po kasi sa amin, mga magulang, pumunta siya doon. May altar po kasi doon. Sabi niya, si teacher, hindi iglesia. Napaisip ako, yung batang maliit na yon, 5 years old, sinabi niya si teacher, hindi iglesia yon. Inumpisahan akong akayin ng tiyahin niya. Hanggang sa meron ding kaibigan ng mama ko na customer po sa kantin, binibigyan ako ng pasugo, inakay niya po ako sumamba sa lokal ng Antipolo. Simula po noon, yun, nagtuloy-tuloy na ako. Yun po, inumpisahan akong bigyan ng pasugo, inakay ako, hanggang sa inaakay ako sa pagsamba. Doon po, nagdesisyon po ako na umanig po sa Iglesia ni Cristo, una po sa pamamagitan ng pagdalo po sa mga doktrina. Sa pagsamba po, napakinggan po yung tungkol sa Roma 16:16 na binabati kayo ng mga Iglesia ni Cristo. Doon po, parang meron po akong maliit na Bible, kaya pag uwi ko sa bahay, basa ako. Sabi ko pa nga sa mama ko, nung nagbabasa ako, nasa kwarto kasi kami noon, matingnan mo, yung palang nasa Biblia, Iglesia ni Cristo pala yung binabanggit dito, wala palang ibang relihiyon na binanggit. Doon
pa lang, hindi naman ako sinagot ng mama ko. Kaya yun, nagtuloy-tuloy ako ng pagsusuri. Nalaman ko po ng Iglesia ni Cristo ang maliligtas sapagkat ito po yung tinubos ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya simula po noon, kahit anong mangyari, dumating yung pagkakataon na may mga hadlang, syempre sa pamilya, pero hindi po yung naging hadlang. Kapag alam ko pong oras ng pagsamba, wala pong makakapigil. Hanggang sa kasalukuyan po, ganun po ang ginagawa ko. Dahil naniniwala po ako na wala pong ibang tutulong sa akin, kundi ang Ama na nasa langit. Kaya po, ang ginagawa ko po ngayon, tumutupad po ako ng aking tungkulin. Wala pong hadlang anuman ang mangyari sa buhay na ito. Dira-diretso lang po, sapagkat ang tunay na kaligtasan matatamo ko po dito po sa Iglesia ni Cristo na aking kinabibilangan. Nabautismuhan po ako noong January 2, 2003 sa lokal ng Angono. Nung nandun ako, tungo po ako sa bautisteryo, mixed emotions po ako. Una iniisip ko, pamilya ko, na sana maakay ko rin sila, makasama ko rin sila na maging isang Iglesia ni Cristo. Kaya po nung nasa bautisteryo, papuntang bautisteryo, ang luha ko po hindi tumitigil. Kasi po, naramdaman ko po na yung mga gagawin ko, mga paglilingkod, para po sa aking kaligtasan, sa iglesyang aking kinabibilangan ngayon. Pagkatapos po ng bautismo, inisip ko po agad ang pamilya ko, na sana, ipuin na nga mga puso nila, para makasama ko rin po sila sa mga paglilingkod. Ang ginawa ko po, para makasama ko rin sila, hindi ko po kasi pwedeng mag-iglesia kayo, hindi po ganun eh. Pinakita ko po sa kanila kung ano yung mga ginagawa ko sa mga kapag Webes, kapag Linggo. Minsan nga sinasabi nila sa akin, ang aga-aga pa, madaling araw pa lang, gumigising ka na, masasamba po ako. Ganon din po pagka Linggo. May pagkakataon na naihahatid po ako ng papa ko sa kapilya. Akala ko po yun na yung pagkakataon eh. Pero sa tulong po ng ibang mga may tungkulin, may pumasyal din po sa bahay namin para maakay po sila. Dala po si mama sa kapilya, kaya lang po, hindi nga lang po siya nagtuloy-tuloy. Bagaman hanggang ngayon, hindi pa po sila kaanib sa Iglesia ni Cristo, hindi po ako tumitigil na akayin sila. Na makakasama ko po sila sa mga ganitong paglilingkod. Sa ngayon po, ako po ay 21 years nang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Napatunayan ko po na hindi po ako nagkamali sa pagpili ng relihiyong aking kaaniban. Dahil sa mga pagsubok na dumating sa akin, may mga pagkakataon akala ko hindi ko na kaya. Pinansyal, pagkakasakit ng pamilya, maging sa hanap buhay. Pero dahil andyan ang Ama, nanalangin ako palagi sa Kanya ako nagtitiwala, hanggang ngayon, naninindigan po ako na ako po ay Kanyang tinutulungan. Pangako ko po sa Diyos, ano man ang mangyari sa buhay kong ito, dumating man ang mga pagsubok, hindi po ako aalis sa iglesyang aking pinaaniban. Hinihiling ko rin po sa Kanya na patatagin niya pong palagi ang aking pananampalataya hanggang sa wakas ng aking buhay. Ako po si kapatid na Maricel Osegi, ikinararangal ko na ako ay Iglesia ni Cristo. Ang napanood at napakinggan po natin ay ang aming isinagawang interview kay kapatid na Maricel Sige mula po dyan sa lokal ng Iglesia ni Cristo sa Grand Valley sa Distrito Eklesyastiko ng Rizal. At sa aming pong pagbabalik ay isasagawa na po natin ang pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Huwag po kayong bibitiw, magbabalik po ang programang ito. Magpapakilala lamang po ang aming himpilan. Ang INC Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan, himpilan ng Iglesia ni Cristo, sumasahimpapawid mula sa Quezon City. Muli pong nagbabalik ang programang ito, ang In Search of Truth, at sa pagkakataong ito ay binabati po namin ang lahat ng ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo na nasa iba't ibang panig po ng mundo. Gayun din po yung mga panayanan na sumusubaybay sa palatuntunan ito.
Partikular po na ipinaabot namin ang aming pagbati ay kay kapatid na Maricel Sige na kanina po ay ating na-interview. Si kapatid na Maricel po ay mula dyan sa lokal ng Iglesia ni Cristo sa Grand Valley sa Distrito Eclesiastico ng Rizal. Siya po ay isang guro o teacher at sa kasalukuyan ay isang masiglang may tungkulin po sa nabanggit na lokal. Si kapatid na Maricel po, gaya ng kanyang sinabi kanina, siya ay dating Katoliko at bilang Katoliko ay kung ano yung kinaugalian ng mga taong Katoliko pagka araw ng linggo, nagsisimba, pagka Miyerkules, ay may mga pinupuntahan siyang mga simbahan na doon siya nagdarasal, doon niya isinasagawa yung kanyang mga pananalangin at paglilingkod sa Diyos na kanyang kinikilala noon. Subalit, nabago po ang kanyang pananaw nang magsimula na siyang makinig at magsuri sa pangangaral ng Iglesia ni Cristo. Dito po sa loob ng Iglesia ni Cristo ay naunawaan niya na ang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos ay maisasagawa lamang niya dito sa loob ng tunay na Iglesia ni Cristo sapagkat ito ang tinubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Kristo. Kaya dahil sa ito ang nagtamo ng katubusan, dito magagawa ng tao yung tunay na pagsambat paglilingkod sa Diyos sapagkat natanggap ng tao ang karapatan para makapagsagawa ng tunay na pagsambat paglilingkod sa tunay na Diyos. At higit sa lahat, ito ang ililigtas ng ating Panginoong Hesukristo pagdating po ng araw ng paghukom. Kaya ang sabi ni kapatid na Maricel kanina, nung maunawaan niya ang mga aral ng Iglesia ni Cristo, na naririto ang kanyang kaligtasan, maaaring may mga humadlang sa kanya, may mga pagsubok, subalit nanindigan siya sa pagpasok, sa pag-anib dito sa Iglesia ni Cristo. At ngayon na siya ay ganap ng kaanib sa Iglesia ni Cristo, ay naipangako niya na hanggang kamatayan, mamamalagi siya sa masiglang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Mga kaibigan, pagka ang pag-uusapan po ay magandang kapalaran na pinakahangad ng bawat isa sa atin, lahat tayo naghahangad dito. Subalit, dapat nating maunawaan na mayroon pong malaking kinalaman ang gagawin nating pagpili at pagpapasya, lalong-lalo na po sa reliyon na ating aaniban. Sa Biblia po ay mayroong ipinakikilala at itinuturo kung ano po ang katunayan na mula't mula pa ay binigyan ng ating Panginoong Diyos ang mga tao ng kalayaang mamili para sa kanyang magiging kapalaran. Ang katunayan po, babasahin po namin ang nakasulat dito po sa Deuteronomio sa 30. Ang mga talata po ay 15 hanggang 18. Pakinggan po ninyo ito. Nasa inyo ngayon ang kapasyahan. Kayo ang pipili ng buhay at kasaganaan o ng kahirapan at kamatayan. Kapag sinunod ninyo ang kautusan, inibig si Yahweh, at nilakaran ang kanyang mga landas, pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Mabubuhay kayo ng matagal at kanyang pararamihin kayo. Ngunit kapag tumalikod kayo sa kanya at naglingkod sa ibang Diyos, ngayon pa'y sinasabi ko sa inyong malilipol kayo. Hindi kayo magtatagal sa lupaing tatahanan ninyo sa ibayo ng Hordan. Kung napansin po ninyo mga kaibigan, ang ating Panginoong Diyos po mismo ang may sabi, nasa inyo anya ngayon ang kapasyahan. Kayo anya ang pipili ng buhay at kasaganaan o ng kahirapan at kamatayan. At dapat din nating mapansin, dalawa lamang po ang pagpipilian ng tao. Kaya, batay po sa ating magiging kapasyahan, sa gagawin nating pagpili, mga kaibigan, ang magiging kapalaran ng bawat isa sa atin. Subalit, dapat din nating mapansin, basta na lamang po ba ipinabahala ng ating Panginoong Diyos sa tao ang pagpapasya? Hindi po. Ang katunayan ay
Sinabi ng ating Panginoong Diyos na pagpapalain niya tayo, mabubuhay, kailanmat iibigin at susundin natin ang kanyang mga kautusan. Pagka hindi ito ginawa ng tao, ang sabi rin ng Diyos, mapapahamak naman kayo at malilipol kayo. Dahil dito, ano nga po ang ipinag-utos ng ating Panginoong Diyos na dapat piliin ng tao para sa kanyang kapalaran? Pakinggan natin dito pa rin po sa Deuteronomio sa 30, ang binasa po namin sa inyo kanina 15 hanggang 18, itutuloy lamang po natin sa 19 hanggang 20. Saksi ko ang langit at ang lupa na ngayoy inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Kaya, piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay magtagal. Ibigin ninyo si Yahweh, makinig sa kanyang tinig at manatiling tapat sa kanya. Sa gayon, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ipinangako niya sa ninuno ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Napansin niyo sana mga kaibigan, ipinapipili ng ating Panginoong Diyos sa tao. Piliin anya natin yung pagpapala, piliin anya natin yung buhay. Pero, paano po magagawa ng tao na piliin yung buhay, yung pagpapala na ipinangako ng ating Panginoong Diyos? Ang tagubilin ng ating Panginoong Diyos, pakinggan natin siya at manatili tayong tapat sa ating Panginoong Diyos. Sa makatwid, ang Diyos po mismo ang may ibig na ang mga tao po na kanyang nilalang ay huwag mapahamak. Pero ang pagpapasya po, tandaan natin kung mapapahamak o maliligtas ang tao, nasa tao rin po. Ang kailangan lamang natin gawin, sundin natin kung ano yung ipinagagawa, ipinag-uutos ng ating Panginoong Diyos. Sa panahong Kristiyano po, ano nga po ba ang ipinapipili ng ating Panginoong Hesukristo na siyang isinugo ng ating Panginoong Diyos para mangaral at magturo ng kanyang mga kautusan na dapat po nating pagpasyahan para tayo ay magtamo ng magandang kapalaran? Pakinggan ninyo at ganito ang pagtuturo ng ating Panginoong Sukristo. Dito po sa Mateo sa 7:13 hanggang 14, ay ganito ang maliwanag na mababasa po natin. Sa makipot na pintuan kayo pumasok. Maluwang ang pintuan at malapad ang daan tungo sa kapahamakan at marami ang dumaraan doon. Makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay, kaya kakaunti ang nakasusumpong niyo. Sa paggabay po ng ating Panginoong Sukristo sa tao, tinuruan ng ating Panginoong Sukristo ang tao kung ano ang dapat piliin at pasukan para wag siyang mapahamak. Alin po ang pinapipili ng ating Panginoong Sukristo sa tao na dapat niyang pasukan? Ang sabi, magsipasukan niya tayo sa makipot na pintuan. Bakit doon po itinuro ng ating Panginoong Sukristo sa mga tao na pumasok? Sapagkat ito anya ang patungo sa buhay. Samantalang, yung maluwang na pintuan, malapad na daan, marami anya ang dumadaan doon, pero ang sino mang duman doon ay patungo sa kapahamakan. Sino nga po ba ang itinuturo ng banal na kasulatan na pintuang makipot na dapat pasukan ng tao? Sapagkat pagka ang tao ay nakapasok sa pintuang makipot, tiniyak na nga po ang isang magandang kapalaran nila. Sila yung mga maliligtas pagdating ng araw ng paghuhukom. Pakinggan po natin ang patuloy na pagtuturo ng ating Panginoong Hesukristo. Dito po sa Juan sa 10 ang talata po ay 7. Muling ang sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. Ang pintuan po pala na makipot na dapat pasukan ng tao ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At dahil nga po sa ang ating Panginoong Hesukristo ang makipot na pintuan na dapat piliin ng taong pasukan para siya ay magtamo ng kaligtasan, ano po
ang ipinag-utos ng ating Panginoong Sukristo sa lahat ng mga tao na nag-iibig na magtamo ng kaligtasan. Pakinggan natin dito pa rin po sa 1 Gs, ang talata po naman ay 9. Ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas. Ayon po sa ating Panginoong Sukristo, ang kanyang paanyaya sa mga taong naghahangad ng kaligtasan ay dapat na pumasok sa Kanya. Hindi po sinabi dito ng ating Panginoong Sukristo, sumampalataya ka lamang sa ating Panginoong Sukristo, iligtas ka na. Hindi po. May aksyon na gagawin ng tao. Kung alin po ito, dapat tayong pumasok sa ating Panginoong Sukristo. Subalit, paano nga po ba natin matitiyak na kabilang na tayo sa mga taong tunay na pumasok sa ating Panginoong Sukristo bilang pintuan? Saan po ba napabilang ang mga taong tunay na pumasok sa ating Panginoong Sukristo? Dito pa rin po sa 1 Gs, ang binasa namin sa inyo kanina ay 7 at 9. Ngayon naman po ay ang talatang 16, pakinggan ninyo. At meron akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang daling ko at kanilang diringgin ang aking tinig at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Ang mga tao pong tunay na duminig sa tinig ng ating Panginoong Sukristo, sinunod yung kanyang sinabi, na pumasok sa kanya bilang pintuan at tiniyak ng ating Panginoong Sukristo ang kanilang kaligtasan, sila po ang mga taong napabilang sa isang kawan. Alin po itong kawan? Na dito napaloob, napabilang ang mga taong tunay na pumasok sa ating Panginoong Sukristo bilang pintuan. Pakinggan po natin at babasahin namin ang nakasulat dito po sa Aklat ng Mga Gawa 20:28. Salin po ito ni Ginoong George M. Lamsa. Sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino natin basahin, pakinggan natin. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Ang kawan po ay ang Iglesia ni Kristo. Sa makatwid, ang mga tao po na nakapagpasya, na piliing sundin ang ating Panginoong Jesucristo sa paraan na sila ay pumasok sa ating Panginoong Jesucristo bilang pintuan at napaloob sa kawan, sila po ang mga tao na naging kaanib sa tunay na Iglesia ni Kristo. Kaya, ang mga tao po na nakatitiyak ng kaligtasan, sila po yung nakapagpasya at pinili nila na sundin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po si kapatid na Maricel, sa kanyang interview kanina, ilang ulit niyang binanggit na dahil gusto niyang maligtas, kaya siya umanib sa Iglesia ni Kristo. Sapagkat yung katotohanan ng kanyang napakinggan, hindi po batay sa opinyon o palagay, kundi ito po ang mga katotohanan na nakasulat sa banal na kasulatan. Tandaan po natin mga kaibigan, nasa sa atin po ang pagpapasya. Kung hinahangad natin ng magandang kapalaran, ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghuhukom, hindi po natin maiiwasan ang magpasya rin na pumasok o umanib sa Iglesia ni Kristo. Ito rin po ang dahilan, mga kaibigan, kung bakit namin ipinalalaganap ang mga katotohanan ng aming napakinggan at naunawaan. Sapagkat gusto po namin itong ibahagi sa aming kapwa-tao, sa inyo, mga kaibigan, na nakikinig ngayon, na hindi pa po kaanib sa Iglesia ni Kristo. Alam po namin, mga kaibigan, kabilang kayo dun sa mga taong magpapasya na rin, na piliin kung ano ang gusto ng ating Panginoong Diyos, kung saan niya tayo pinapapasok para tayo ay magtamo ng kaligtasan. Kaya nga po si kapatid na Maricel ay merong paanyaya sa mga taong hindi pa po kaanib sa Iglesia ni Kristo na ngayon ay nakikinig at sumusubaybay. Pakinggan at panoorin po natin ang kanyang paanyaya.
Sa lahat po ng mga nakikinig ngayon, nanonood, sa mga hindi pa po kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo, kayo po ay aming inaanyayahan na makinig, magsuri sa mga aral ng ating Panginoong Diyos. Dito sa Iglesia ni Cristo para sa ikapagtatamo ng kaligtasan. Nawa po ay nakatulong ang ginawa naming paglalahad na ito ng mga kalooban ng Diyos sa inyong ginagawang mga pagsusuri. At bago po tayo magtapos ay inaanyayahan namin kayo sa isang panalangin. Panginoon po naming Diyos, salamat po ng napakarami sa iyo. Muli mong ginamit ang palatuntunan ito para maituro ang iyong mga kalooban, mga katotohanan mo po, na kung ito ay ganap lamang natatanggapin, sasampalatayanan ng mga tao, ay tiyak na maghahatid sa amin, hindi lamang sa tunay na pagsambat, pagkakilala sa iyo, kundi higit sa lahat sa pagtatamo namin ng ipinangako mo pong kaligtasan. Maawa ka po sa mga nakikinig at sumusubaybay na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Cristo, naway magbigay daan ng mga katotohanan ito para lalo pa nilang surin at alamin ang halaga ng Iglesia ni Cristo sa kanilang buhay. Panginoong Kristo, lumalapit din po kami sa iyo. Patuloy mo nawa kaming ilapit, ipamagitan sa Ama, upang ang lahat ng aming pangangailangan ay patuloy na matanggap ng iyong mga hinirang. Ama, sa muli naming paglapit sa iyo, hindi namin nakakalimutang hilingin at ipagmakaawa. Patuloy mo pong tulungan, pagpalain ang kapatid na Eduardo B. Manalo, ang aming tagapamahalang pangkalahatan. Pagkaloob ang pinakamabuting kalusugan, ang karunungan at kapangyarihang kanyang kailangan, na ginagamit po sa pangunguna sa kabuuan ng iyong iglesia. Ang lahat ng ito magalang na po naming ipinakikiusap sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen.